dami. Ang dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tignan natin yung isa. Ha, isa lang nahuli. Oh, malaki din to. Hello guys! Welcome back! Gusto ko lamang i-share sa inyo kung ano yung mga madalas kong ginagawa nung ako'y bata pa lamang dito sa Sabangan Norte. Dito yung bahay namin. Sa ilog na ito at sa palaisdaan namin. Kung saan ako nanghuhuli dati ng mga alimango. Isa sa aking hanap buhay ang paghuhuli ng alimango. Dito ako nanghuhuli dati ng isda, hinihila namin yung lambat. Maliban doon, ang paghuhuli ng alimango ang aking ginagawa. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng panghuli ng alimango dahil natatandaan ko pa, 13 years ago, tignan natin kung kaya ko pang gumawa ng panghuli ng alimango. Gaya ng nakikita nyo, ayan. Ito ay tinatawag namin dito na tapangan. Gawa ito sa bamboo. Kaya sa video na ito, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng panghuli ng alimango. Enjoy watching this video. Ang video na ito ay ginawa ko pala nung kami nagbakasyon ng Pilipinas. So hayun nga, bago ang lahat, pumunta pala ako sa aking tito at humingi ng kawayan. Dito kasi ako madalas kumukuha dati. At kasama ko pala dito si Tomas, nakasakasama namin sa bahay. Ito, pwede na to, Tomas. Magtatagalog ka, wag kang ano ha? Oo, ano? Dapat magtagalog ka para maintindihan nila. Huwag kang maingay, Tomas. Saan ang pupukanin natin dyan? Yan. Yung diretso? Diretso. Sige. Ano, ako, ikaw na? Ako na, nakakaya sa'yo. Nakakaya naman sa'yo, ako na. Ako na. Baka malaglag ka eh. Hindi, taong gubat. Ako na lang, ang gagawin mo pag naputol ko, saluhin mo dito. Sige. Oh, saluhin mo dito para hindi matupakan yung... Yan. Kasi matutupakan yung kalamansi, kawawa. Oo, dapat saluhin mo dyan ha. Oo, sige. Galingan mo, Tomas. Kahit masira yung mukha mo, wag lang masira yung kalamansi. Okay. Oh, no. Ginagawa mo. Oh. Oh, ikaw naman, Tomas. Sasalingsingan mo na. Oh. Ayos na yan. Kaya guys, nung siguro mga 15 years ago, dito ako kumukuha ng ng panghuli ng alimango. Magandang klaseng to, kawayan. Oh, kaway-kaway naman dyan. Ngayon yung asawa niya nasa likod. Miss Sabangan yan, Miss Sabangan. Oh. Ito, kung hindi nyo kilala guys, si Tomas. Yan ang pinakagwapo dito sa Sabangan Norte. Ayan oh. Diretso, ayos na ayos to guys. Salamat, Uncle! Okay, ayos lang. Hintay, salamat. Ayan. No, kaya mo, Tomas? Ha? Hey guys, dadalhin namin yung kawayan sa sa isang matanda. Mabigat? Mabigat naman masyado. Yes. Excuse. Tabi-tabi kayo kamo ah. Tabi-tabi. Patamaan magalit. Sige, lakad lang. Ayan o, hello daw. Shoutout kayo dyan o. Shoutout the vlog. Shoutout. Ano mas, mabigat? Pagod? Pagod. Ha? Pagod tayo. Ano masasabi mo sa bayog? Ay, magaan naman. Ay, shoutout ka nga rin eh. Shoutout tayo. Ayun na si Uncle Romeo. Ayan, siya ang babanat ng natin, kawayan. Ilalaga niya. Tapos ay babamban niya pala. Ayan. 1 meter. May sa metro. Ayan guys, siya yung malupit na gumawa ng dito, yung bamban na tinatawag nila, yung pinong-pino kasi yung gawa niya, kaya sa kanya ko dinala. Naputol-putol na lahat ni Ka Romeo. Lolo.
Ayun, no? Ayun nga guys, that time dahil wala namang ginagawa si Ka Romeo, ginawa niya agad ang aking ipinapagawa. Hindi ko alam kung ano ang tawag nito sa inyo. Ang tawag namin sa mga Ilocano ay magbanban. Hindi ko alam kung paano sabihin, pagtatayas ba o ano ba. Para sa akin sa paggawa ng tapangan, heto kasi yung pinakamahirap. Marunong din naman akong gumawa nito. Kaso nga lang ay napakabagal kong gumawa. At heto yung parte na pinakaayaw kong gawin. Gusto ko kasi ay i-assemble ko na lang. Di kagaya ni Ka Romeo na expert at napakabilis niyang gumawa. Kaya sa kanya ko ipinagawa. At para na rin magkapera siya. That time napansin ko ang kanyang kubo. Dito lang pala siya nakatira. At mag-isa lang siyang nakatira dito. Naisip ko tuloy paano na kapag tag-ulan. Nasa tabi pa naman siya ng bukana ng dagat. Naalala ko kasi yung mga ganitong sitwasyon lalo na kapag tag-ulan. Maganda-ganda na rin yung bahay namin dati kumpara dito. Ang dingding at bubong namin noon ay dahon ng nipa. Na kapag malakas ang ulan at hangin ay sadyang mababasa ka. Ang totoong pangalan pala ni Ka Romeo ay Romeo Binayo. Nalaman ko na mayroon daw siyang isang anak. Kaya kung sana ay mapanood niya ang video na ito ay makita niya ang sitwasyon ng kanyang ama. Hayun nga pagkatapos niyang matayas ang kawayan ay dinala ko na ito sa aming bahay. At doon ko na sinimulan ang paggawa ng panghuli ng alimango. Inumpisahan kong gawin yung butas na dadaanan ng alimango. Sa tagal na panahon na hindi ko ito ginawa, excited din akong gawin itong ulit. Kung napapansin nyo ay naglagay pala ako ng guantes. Protection ito sa mga daliri dahil nakakasugat din ang mga tinayas na kawayan. Sa totoo lang medyo natagalan din ako sa paggawa na ito dahil medyo nakakalimutan ko na ang mga steps. Pero ipinagpatuloy ko ito at hindi ko ito sinukuan. Nakakangawit lang talaga ang paggawa na ito kaya tiyagaan lang. Yung tipong pagtayo mo ay ma-outbalance ka. Kaya minsan ginagawa ko nagpapahinga konti. Ako kasi yung isang tipo na kapag gusto ko ang isang bagay, hindi ko ito titigilan hanggat hindi ko ito mapapag-aralan. Sa totoo lang sa aming lugar iilan lang kami ang marunong gumawa nito. Shoutout nga pala kay Kuya Eddie na taga Sabangan Sur na siyang nagturo kung paano ang gumawa nito. Dahil nga pagdating ng tag-ulan ay napakadaming malalaking alimango ang naaagos sa ilog. Dahil nga sa hangganan ng ilog ay bukana ng dagat at dito nadadala ang malalaking alimango na galing pa sa dulo ng ilog. Kapag may nahuhuli naman ako that time, hindi namin ito inuulam, kundi ibinebenta ko ito sa bayan. Bago ako pumasok nung sa school, may daladala na akong mga limango sa aking backpack. Shoutout nga pala sa Ocon Family Fish Dealer. Marami kasi akong naibentang mga limango sa kanila that time. So ayun nga guys, sa wakas nakatapos na rin ako ng isa. Napakagandang trap talaga ito na panghuli ng mga limango. So ayun nga dahil mabalahibo, ginamitan ko ito ng blue torch para sunugin. Para mas magandang tignan ito. At pagkatapos ibababad ko muna ito sa palaisdaan para maging dark siya. Obvious kasi na trap siya. So ayun nga nakalipas ng mga ilang araw ay ganito na siya. Ayan guys, nakagawa na tayo ng dalawa. Grabe, akala ko hindi na ako marunong gumawa. Ngayon naman ay lalagyan na natin sila ng pabigat, bato o kaya bakal. Tapos lalagyan natin ng pain at dito natin siya ilalatag. Subukan nga natin kung makakahuli nga talaga ang tapangan na ito. Let's go! Yan guys, lalagyan na natin ng pabigat. Pwede nyo lagyan kahit bato. Ayan, dahil may mga bakal dito, yan ang nilagay namin, bearing. Ayan. Yan guys, lalagyan na natin ng tali para ihahagis na lang natin. Pagdating naman sa pain, ito yung the best na lagi kong inilalagay. Mabilis lang makahuli pag ganito yung pain natin, tilapia. Yan guys, iipitin lang natin yung tilapia. Yan, ganyan lang. Tapos lalagyan natin sa loob mamaya. Tapos ipapasok natin sa loob. Katulad ng ginagawa namin. Yan lang sa loob yan para pag naamoy nila, papasukin nila yan. Okay guys, subukan natin ihagis dito. Yan. Yan, medyo malalim dito, okay. Okay guys, dito naman natin ilatag itong isa. Medyo malalim din siguro dito. Okay guys, balikan natin mamaya, tignan natin kung makakahuli. Tignan natin guys kung meron ng laman. Dami. Ang dami. Tignan mo. Ilan? Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Tignan natin yung isa. Tignan naman natin yung isa guys. Isa lang nahuli. Malaki din to. Guys, saglit ko lang naman na inilagay. Siguro 1 oras lang ang nakalipas, nilagay ko rito. Pero mas maganda kapag gabi ko ilalagay. Talagang mas lalabas sila. Mas marami. Ayan o.
Diba? Yung pangalawang huli naman guys ay medyo mas malaki. Ang mga ganitong klaseng alimango ay tinatawag din nilang mangrove crab. Ito kasi yung alimangong gumagawa rin ng mga butas, kaya nasisira minsan ang mga pilapil. Ganito ko lang din pala inaalis sa trap. Lalaki pala ang alimango na ito. Ilang beses na rin ako naipit ng mga alimango dati. Pero kung tatanungin nyo kung anong mas masakit ang ipit, ay mas masakit ang ipit ng mga babae kaysa sa mga lalaking alimango. At ganito ko lang din siya tinatalian. Sa totoo lang mas malalaki ang mga alimango na huhuli namin dati, lalong-lalo na sa ilog. Gaya ng nakikita nyo na post ko dati sa Instagram, nung 2019 pa ito. Nagtitimbang ito kulang-kulang 2 kilo. Kapag tinatalian naman namin ay ingat na ingat kami na maputulan ng mga daliri, lalong-lalo na yung kanyang ipit. Bababa kasi ang halaga na ito kapag naputulan. Hayun nga mga idol, sa buong araw heto na yung mga nahuli kong mga alimango. Ganito naman yung klase ng babaeng alimango. Pansinin nyo yung kanyang tiyan. At saka yung ipit niya ay maliit lang. Yung mga lalaki naman ay malalaki ang kanilang mga ipit. Tignan nyo, napalagpas sila oh. Okay mga idol, sa ganitong pagkakataon tayo naman ang mag-uulam ng alimango. Tara, lutuin na natin. Ganito ko lang siya niluluto, malasang malasa na ito. Mantika at medyo maraming bawang lang. Pagkatapos lagyan natin ng asin at mga gusto nyong pampalasa. Ayun no, sarap! Kaysa pakuluan nyo, mas masarap yung ganito guys. O kaya i-steam nyo. Hayan, ready na ang ating napakasarap na alimango. Ayan guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Diba napakasarap balikan yung mga dati nating kinagawian. Napakasarap ng pakiramdam na yung dati tayong mahirap lang ay ngayon nakakaangat konti. Kagaya ko na kahit hindi pa naman totally successful, pero masayang-masaya na ako sa inaabot ko. Kumbaga ito'y napakalaking regalo sa itaas. Ano man yung narating ko, at least nakaangat, hindi yung nandun pa rin. Sobrang kontento na ako kung ano yung meron ako ngayon. So ayun nga guys, nandito na ulit kami sa Italia ngayon. Para ipagpatuloy yung aking pangarap. Medyo nabitin lang talaga konti ng bakasyon. Napakadami ko pang gustong i-vlog. Lalong-lalo na yung mga ginagawa ko dati na gusto kong balikan. Abangan nyo pala yung isang video na yun talaga yung ikinabuhay namin, yung paghihila ng lambat sa tapat ng bahay namin. Talagang doon kumukuha yung aking mga magulang noon ng pantustos sa amin. Okay guys, sana nag-enjoy kayo sa panonood. Huwag nyo sanang kalimutang i-share. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, palike naman. Lalong-lalo na ang aking Facebook, YouTube channel. Huwag nyo sanang kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Abangan nyo po yung mga iba pang video na aking mga gagawin. At sana huwag kayong magsawa. Again guys, thank you for watching. See you in my next video.